Okay, mga sangkay, magkomento po tayo. Tingnan po natin itong malaking pasabog ngayon ni Amy Marcos. Malaking revelasyon ito patungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos. So alamin po natin. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay, at eto nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon itong matinding pasabog po ni Senadora Amy Marcos, no, na talagang namang gumulat po sa sambayan ng Pilipino ito. At magre-react po tayo syempre, magkukomento po tayo mga sangkay tungkol dyan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, nako, parami po tayo ng parami, no, dito sa YouTube. So, sobrang salamat po sa lahat ng mga solid sangkay na patuloy pong sumusuporta sa atin simula noon magpahanggang ngayon. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangkay, ito na, pag-usapan po natin itong malaking pasabog ng Senadora Amy Marcos, no? Ito yon. Nga pala mga sangkay, binabati ko nga pala yung aking kumpare dyan sa Cavite, sa General Trias, Cavite, si Sir Jack na tumatakbong councilor. Huwag niyo pong kalilimutan, number 1 sa balota, Sir Jack Argota, no, pagkakonsehal. Napakasipag po niyan mga sangkay, at talagang yung vision niya napakalawak, at alam kong malaki ang maitutulong nito sa General Trias, Cavite. So wag niyong kalilimutan, guys, mga kababayan, mga taga Cavite, sa General Trias, Cavite, Sir Jack Argota, number 1 sa balota. Eto na po, tingnan po natin. Ito yung pasabog po ni Senadora Amy Marcos. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip, I'm me salita, I'm me gawa. Number 39 sa balota, I'm me Marcos. Okay. Yan po yung matinding pasabog ngayon. Ang gobyerno daw ngayon mga sangkay, ayon po sa kanya, ay Romualdez at Araneta. Pero may nakita po ako dito mga sangkay sa kanyang sinabi, no, na kapansin-pansin. Okay, basahin po natin. Kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Okay, ngayon, mag-react po tayo. Kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga kalaban. Ganun po ang tinutumbok ni Senadora Amy Marcos. Well, parehas matalino to. Amy Marcos at Bongbong Marcos. May kani-kanilang legacy. May kanya-kanyang strategy. May kanya-kanyang leadership. Parehas matalino. Ang kinaibahan lang, itong si BBM, nag-aaral po ito sa Oxford University. Paaralan po yan ng mga pinakamatalinong nilalang sa mundo. Ngayon, mga sangkay, ito ang kanyang sinabi. Kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga kalaban na politiko. Ngayon, mga sangkay, malinaw
na ang dahilan kung bakit pala inaaway niya yung kanyang kapatid o kinakalaban ngayon mga sangkay ay dahil po sa leadership na kakaiba ni BBM. Kasi si BBM ngayon, ang kanyang panunungkulan mga sangkay ay open sa lahat. Siguro naman, hindi na po tayo magtaka, madam. Di ba nga po, simula pa lamang po noong kampanya, ano ba ang slogan ng campaign ni PBBM at VP Sara? Unity. Ano yung ibig sabihin nun? Pagkakaisa. Unity. Hindi po matatawag na pagkakaisa yan kung sarado ang pintuan ng liderato mo sa lahat ng tao. Nagigets po ba mga sangkay? Ako, hindi po ako nagtataka kung bakit ito po ang nangyayari ngayon. Na si BBM, kinakaibigan, yung mga dating kalaban, at ngayon naman, ang medyo bad news lang. Kasi hindi po nagugustuhan ng kampo ng mga Duterte at ng ate niya. Ate lang niya, kasi mostly naman, mga sangkay ng mga ngayon, ng mga kandidato. Okay? Lalong-lalo na po yung pamilya, mga sangkay ni PBBM at ng buong Marcos. Okay naman sila. Maliban kay Amy Marcos. Siguro talagang malalim lang ang galit ni Amy Marcos sa mga dilawan. Kung kaya ayaw niya kay Lakiko Pangilinan, ayaw niya kay Labam Aquino, ayaw niya sa kahit na sinong kalaban ng mga Marcos o tumuligsa sa mga Marcos. Kaya nga lang mga sangkay. Ito yung strategy ni PBBM Ang gusto niya kasi dito mga sangkay, kumbaga, ang kanyang liderato maging open, maging bukas sa lahat po ng political color. Nagigets po ba? And for the first time, to be honest mga sangkay, nung una hindi ko po yan maintindihan. Napapaisip pa nga po ako, teka lang, ano ba nangyayari kay BBM? Nagiging dilaw na nga ba siya? To be honest, napapaisip ako niyan, mga sangkay, nung una. Nung hindi ko pa po masyadong naiintindihan kung ano ang tinutumbok ng kanyang liderato. Ngayon mga sangkay, dito ko na-gets na ang leadership ni PBBM ay para sa lahat. Ikaw man ay blue, green, dilaw, puti, lahat na ng political color. Welcome ka sa kanyang gobyerno. But the problem is, yung other side, yung bitterness ng mga DDS, kasi ito si Amy Marcos, DDS din po itong mga sangkay. Yung bitterness po nila, ayaw po nila kasing makita na itong mga dilawan mga sangkay, nagkakaroon po ng pagkakataon na makausap ang presidente, makakamay ang presidente. Diba, mga sangkay? Ganun ang nangyayari. Medyo malalim po yung hugot nitong si Amy Marcos, mga sangkay. At dito, sabi po niya, kaya ang malinaw, ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos, ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Naniniwala ba kayo dyan? Ako hindi pa ako naniniwala dyan, mga sangkay. Imposible yan. Napaka-imposible niyan. Naku, may mga nalalaman po tayo, mga sangkay, lalong-lalo na po kay Romualdez. No, may mga kakaunti din naman po tayong nalalaman. Malabo po yan na mahawakan si BBM ng dalawang tao. Malabong malabo. Siguro nakikinig siya. Pinakikinggan niya ang mga ideya. Pero hindi ibig sabihin noon na sila na po ang nagtitimon, sila na po yung nagdadrive sa ating bansa. Ang malinaw lang kasi ngayon mga sangkay, si BBM, open siya sa lahat No? At ang sabi pa po niya dito mga sangkay, sabi niya, hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Sabi po dito, hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Ngayon mga sangkay, parang mali din Kasi nung panahon ni Ferdinand D. Marcos, open si Ferdinand D. Marcos sa lahat Kahit kinakalaban siya, open pa rin siya Kita nyo si Ninoy Aquino, yung kanyang kabrad. Diba? Nakakausap niya. Ng personal. In private, mga sangkay, nag-uusap po sila. May mga larawan, mga sangkay, at saka
nasa ano yan ng kasaysayan. Nakatatakpo yan. So, si Amy Marcos, ang nakikita ko lang dito, yung bitterness na malala, mga sangkay, laban po sa mga dilaw na ayaw niyang makita na ang kanyang kapatid nakakausap na ng mga ito. Kasi si BBM welcome Matalino si Bongbong Marcos, yung strategy niya ngayon, mga sangkay, hindi mo mababasa. Kaya nga po, napagkakamalan nila na Romualdez at Araneta po yung namumuno sa ating bansa. But well, kita nyo naman ang nangyayari. Kung Romualdez at Araneta ang namumuno, hindi po lalago ang ekonomiya ng ating bansa, hindi po bababa ang presyo ng bigas, hindi po matutupad ang tig 20 pesos na bigas. 'Di ba? Hindi po mababayaran yung mga utang ng national debt, mga sangkay. Hindi rin po mangyayari na maging libre ang mga lupain ng mga magsasaka kung hindi matalino ang presidente po natin. So I think, mga sangkay, itong message ay Marcos, ito po ay bahagi lamang ng bitterness. Yung pagiging bitter ni Amy Marcos sa iba dyan. Kasi may mga dilaw po talaga. Noon na nakakausap ako, nagugulat nga mga sangkay. Nakakausap ni BBM. Sana kung ang ginawa nila, nakiisa na lamang po sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Di sana, lahat po ngayon mga sangkay, happy together. Lahat sana mga sangkay, nagkakaisa. Dilaw, mga DDS, mga Marcos loyalist. Kaya nga lang mga sangkay, dahil hindi gusto ng mga DDS, yung dilaw, sila na lang yung kumalas ng kusa. Diba? Well, kayo, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.